Do you enjoy pain or struggle in life? We all go through this pain and struggles in life. Hi, I'm Pastor Bam Bermudo. Join us in our 21 days Daniel prayer and fasting. There is a reason why James tells us to count it all pure joy when we go through these trials and we face all of those struggles in our lives. It's not because pain is fun. That's not because heartbreak feels good, but it is because trials shapes us. They stretch us. They mature us. God knows that the presence and process of becoming the person He designed you to be will involve pressure, heat, and discomfort. Marami tayong mga bagay na pinagdadaanan sa buhay, at yung mga bagay na yon ang ginagamit ng Panginoon upang tayo mas lalong dumepende sa Kanya. Wala naman may gustong may problema, tama ba? Wala naman ding may gustong dumaan sa pagsubok na napakahirap. We never even ask to climb a mountain that is really very hard to climb. Napakahirap naman akyatin yung isang bundok na napakataas at alam natin hindi natin kakayanin sa ating sariling kakayanan. Pero dito natin makikita na yung sinasabi ni James na kailangan kang magalak pag dumadaan ka sa mga pagsubok. It is because God is developing you. God is transforming you. Now once you are transformed in the likeness of His Son, Jesus Christ, your life will never be the same. God is using every bit, every moment of trials, persecutions, problems, difficulties sa buhay mo upang mas lalo mong matutunan na hindi mo kaya sa sarili mong lakas, sa sarili mong talino. Dito natin masasabi, kapatid, na ang Diyos lamang ang siyang pwedeng magbigay ng kalakasan na to. Imaginein mo kung hindi mo pinagdaanan yung mga pagsubok sa buhay mo. Imaginein mo kung hindi ka dumaan sa kahirapan ng buhay upang makamtan mo yung lugar o bagay o posisyon na kung saan ka nandoon ngayon. Imaginein mo kung if God skipped all of those hard times in your life, alam mo anong mangyayari? Magiging mayabang ka. Magiging prideful ka. Dahil alam mo, lahat ng ginawa mo ay galing sa sarili mong lakas, sa sarili mong talino, at sarili mong mga desisyon. Imaginein mo lang na naskip mo yung mga bagay na yun. Pero salamat sa Panginoon, hindi niya tayong hinayaang makalampas or maskip yung mga bagay na yun dahil inaayos niya tayo araw-araw. Ang sabi ng Bible, God is sanctifying us daily. Ang sabi nga ni Paul doon sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. The life I now live, I live in the faith in the Son of God. Dito natin makita, kapatid, na si Paul ay nakaranas ng mga bagay na hindi mo malubusan maisip na pinagdaanan niya yung mga bagay na yun. Ang sabi ng Panginoon sa kanya bago siya pumasok sa ministry, in my name, you will be persecuted. Alam din ni Paul na dadaan siya sa mga pagsubok. Pero hindi niya ininda yung pagsubok. Ang inisip niya at pinaalala sa kanya ng Panginoon na ang Panginoon ang source ng lahat ng anong meron siya. Iniiwan ko lahat ng mga nakamtan ko. Lahat ng achievements ko, makamtan lamang si Kristo. Pinapaalala sa kay Paul ng Panginoon na ang Panginoon lamang ang siyang pwedeng magbigay ng kapayapaan, ng kasaganaan, at ng pagpapala na galing sa Diyos. Walang pwedeng manggaling sa atin. Yung mga mabubuting gawa natin, hindi galing sa atin yan. Pain can produce wisdom. Struggle can strengthen you. Loss can birth empathy. Maraming mga bagay tayong pinagdaanan. Pero isa lamang natutunan ko, kapatid, sa Panginoon, na pag sinurrender mo lahat sa Panginoon, He will not just carry you through, but He will bring you to a place of peace, a place of victory, and He will use it to build you in the process. Binibuild tayo ng Panginoon araw-araw. Walang taong hindi dumadaan sa pagsubok. Sabi ni James, dun sa James chapter 1, verse 2, ang sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas
ng iba't ibang uri ng pagsubok. Totoo yun, kapatid. Marami tayong pagsubok sa buhay. Pero ang sabi ng Panginoon in the person of James, magalak kayo. Bakit? Ang sabi niya sa verse 3, dapat ninyong malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dito ko natutunan, kapatid, yung James 1 verse 2 and 3. Ito palang pagsubok natin ang siyang instrumento ng Panginoon upang tayo maging mas matatag sa pananampalataya. Pananampalataya saan? Pananampalataya sa Panginoon, na alam natin na darating yung tamang araw, tamang oras na tayo'y makakalampas sa mga pagsubok na yun. So kung ikaw, kapatid, ay nakakaranas ng mga bagay na hindi mo gusto, God allows those things for you to be developed, for you to be processed, for you to be strengthened, for you to have a wisdom, for you to decide properly as the Lord purpose you to be. God is using those things in your life today na ikaw ay lumakas at pinalalakas ka niya. Every time na dumaan ka sa pagsubok, isa lamang ang sasabihin natin, Lord, hindi ko kayang gawin ito, tulungan mo ko. Lord, hindi ko kayang lakaran itong pinapalakad mo sa akin, tulungan mo ko. Lord, hindi ko kayang gampanan itong bagay na pinapagawa mo sa akin. Bigyan mo ko ng tamang pangunawa. Yun lamang ang dapat natin gawin, kapatid, pag dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Walang tao hindi dumadaan sa pagsubok. Pero ang kaibahan ng isang anak ng Diyos at hindi mananampalataya ay ang anak ng Diyos ay laging dumidepende sa kung sino ang Diyos sa buhay niya. God is your deliverer, God is your restorer, God is your victory, God is your healer, God is your provider, He is everything. Kapatid, isa lamang ang kailangan mong gawin. Magpasalamat ka sa pagsubok na narasan mo at nararanasan mo at mararanasan mo pa, dahil ang Diyos ang siyang tatapos ng inumpisa niya sa iyo. Sabi ng Panginoon, He who began a good work in you will put it into completion until the Lord's coming. Lahat ng pagsubok na yan ay matatapos dahil yung araw na yon ay makakapiling mong Panginoon at sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Pagpalain ka ng Diyos ngayong araw na to at magpatuloy kang magpagamit sa Kanya. I love you in the love of Christ. God bless, and God bless.